kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. I think may problema si Attorney Claire sa comparison kasi hindi mo pwedeng i-compare yung 6 years ni Duterte sa 3 years ni Bongbong Marcos. Actually, I already created a video about this saying na yung 1.5 years ni Bongbong Marcos ay halos pantayan na ang 3.5 years na utang ni Duterte. So, i-update natin. 3 years ni Bongbong Marcos versus ang 3 years ni Duterte. We already have the data here ng 3 years ni Bongbong Marcos. So sa tingin ko, pwede na to. 12.79 trillion nung dumating si Bongbong at 16.75 trillion naman ngayon na April 2025 at ito yung nautang ni Bongbong Marcos sa 3 years niya sa serbisyo. While si Duterte 5.59 trillion nung dumating siya at after 3 years, ayon sa Bureau of Treasury, end of 2019. So partida ha, 3.5 years. Ito ni PRRD, ang utang na ng Pilipinas ay 7.731 trillion pesos. In short, sa 3.5 years ni Duterte, ang naging utang niya lang ay 1.78 trillion pesos kung saan ramdam natin ang umaapaw na mga infrastructure project and other services. While kay Bongbong, 3.96 trillion pesos ang naging utang niya sa 3 years niya na hindi natin alam kung saan napunta. Lampas doble ang nautang ni Bongbong Marcos compared sa nautang ni Duterte sa loob ng 3 taon. Well, kay Duterte nga, 3.5 years pa ang pinag-uusapan natin dito. Pero ang services, ang mga projects ay hindi natin makukumpara. Sobrang kulelat ang mga projects at mga serbisyo dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Habang kaliwat kanan naman ang nakikita nating produkto ng utang na ginawa ni Duterte. Ilang beses ko nang sinasabi